hindi ako masaya na nakikita, naririnig at napapansin ko na hindi ka pinagpapala sa buhay. Christians are bound to be blessed. And if you are not blessed by God today, or maybe you can say, ay, Panginoon, binibless mo naman ako kasi you always give the things I need. And really, that's a blessing. Kaya lang ang Diyos kasi hindi naman siya papaya na pag yung ginagawa mo sa Kanya, ay ibabalik niya sa'yo sa pamamagitan ng depriving ng mga needs mo. But sometimes He do that for you to learn. But most of the time, nade-deprive tayo sa mga needs natin. It is because of our mistakes. Okay? And alam niyo ang konteksto nitong ating verse sa umagang ito ay huling letter po ni Pedro tungkol po sa mga Kristiyano. Kasi about last days ito and looking forward for the new heaven and new earth. Christians must be looking forward to that. Okay? Sino ba naman ang ayaw ng maunlad at maayos na buhay? Diba? Sino ba naman ang ayaw ng may masarap na kinakain, ng may magandang tulugan, ng may masayang pamilya? Sino naman ang ayaw nun? Of course, all of us wants to have that kind of life na kompleto, masaya, walang hirap, at walang kulang sa mga pangangailangan. But, sabi ni Pedro, hindi dapat yan yung priority ng buhay mo. Kasi yung mga priority ng buhay mo na yan ay mga patak-patak lamang ng mga bagay na nasa langit. We always wanted the things, the good things of this life. Kaya nga kayo nagsusumika pagtrabaho, di ba? Kaya nga kayo nagpipilit sa buhay nyo na mag-aral ng mabuti because most of parents believe that studying hard and having a good education is the key to success. But let me tell you, there are a lot of people who graduated na wala namang magandang trabaho. Sa pure gold, sa kung saan. And success doesn't happen the way they are expected. At alam niyo, ang pinakamahirap na attitude ng isang tao, and very rare to find those people who are willingly accepting their mistakes. Kanina nababanggit dito, pero lahat naman tayo ganun. Sino ba naman ang gusto na napupuna siya? Sino ba naman ang gusto na may sumisita sa kanya? But let me tell you, sometimes, when the Bible speaks about you, or sinisita ka ng salita ng Panginoon, really, it's true. At totoo na mali ka talaga. Okay? Akala kasi natin, ang pagpapala, sa atin manggagaling. Okay? Pero hindi po tayo pwede na magpala sa sarili natin. Third point yun. Kaya gusto ko na sabihin. Kasi maraming akala natin. Ang akala natin tama. Pero mali. There's a way seemeth right to a man, but the end thereof are the ways of death. Sabi nung kantang sanlibutan, akala mo tama, yung pala mali. Narinig niyo na yung kantang yun. At marami po sa atin ang biktima ng akala natin tama. Yung pala mali. We should be working now to set aside sin and live in peace with God. And Peter warns the people na patay ka. Baka akala nyo okay ang buhay nyo dahil walang nangyayari hindi maganda. Pero baka nakakalimutan nyo rin na darating yung time na maghaharap tayo. Sabi ng Panginoon. Sinasabi yan ni Pedro sa bawat tao, haharap ko sa Panginoon one day. And maybe baka dahil parang okay naman yung buhay mo or wala namang mabigat na pangyayari, nawawala yung sense of urgency na tinatawag. And we tend to relax in this life na kasi nga, sobra na paniniwala natin sa mga akala natin tama. Again, babalik tayo. Gusto kong pagpalain. Gusto ko kung paano ako binibless. I'm not saying na ako ang righteous dito. Hindi Sabi ko nga kanina, di ba? Hindi ko deserve na bigyan ako ng Panginoon ng panibagong sasakyan. Dahil alam ko, marami akong pagkukulang ngayon bilang pastor. Kaso binigay pa rin, gagawa ko pa. Binigay. Kaya lalo ako nagkakaroon ng urgency na bigay na talaga sa atin yung pera natin, bumili na ng lupa. Kasi, nung sinabi ni Brother Josh, tumatak sa akin, sabi niya, hirap din kasi na palipat-lipat tayo. Kakalungkot naman talaga yung
This church deserves its own place. Kaya lang, ang tanong, does the people deserve an own place? Deserve ba natin na magkaroon tayo ng sarili natin lugar? Ito man lugar na inihiram lang natin. Akala natin okay lang. Doon ang problema yung akala mo okay lang. Hindi na pa. Uy, pre, gusto ka? Ayos na kang pre. Knowingly, ikaw mismo alam mo hindi ka naman ayos. Kaya lang, ayaw mo lang kaawaan ka. Ayaw mo lang na tignan ka na mababa. Kaya ayaw mo tanggapin. Yan po yung masakit, mga kapatid. Sa umagang ito, sa attitude mo sa preaching na ito, pag naging ma-pride ka, hindi mo tatanggapin may mali ka. Walang maiaayos sa buhay mo. Ang pagsubo at pagkain ng salita ng Panginoon ay pagtanggap sa pait na ito. Dahil mapait at masakit ang katotohanan. You better accept the truth rather than keep on believing lies. Okay? Peter warns against losing our intellectual and spiritual security. Sabi naman ni Pedro dito, hindi naman mawala yung kaligtasan mo. Pero yung seguridad mo bilang tao, naman na ng palataya ka, yung seguridad mo, wala sa magagawa mo. Wala sa darating sa'yo, wala sa merong kayo. Ang seguridad mo bilang tao ay ibibigay lamang ng Diyos. And only God can give you security. Security na hindi mawawala, hindi manghihina, hindi bababa. Hindi, gahanap ako ng trabaho na malaki sa sahod. And do you believe na kahit anong laki ng sahod, pag lumaki yung sahod mo, yun ay security ng buhay mo? Bakit ang daming taong maliit ang sahod pero secure yung buhay nila sa Diyos? Kasi nga, sa mga mali nating akala. Sometimes we think na maraming pera ang makapagbibigay ng lahat ng saya. Kung totoo yan, bakit ang mayaman ay nagpapayaman pang lalo? Hindi sila nakukontent. Bakit hindi nila matanggap na merong limitasyon ng tao at hindi mo kayang hawakan ng buong mundo? Kasi minsan sa pangarap natin, gusto nating abutin ng malalayo, akyatin ng matataas, tahakin ng mga imposible. Pero eto ka, wala ka pa rin nararating. Dahil na sa mga akala. Okay? So, dahil sabi there is a peace which comes only from trusting God and His Word absolutely. Bakit may mga tao na hindi si taas ang pangarap mo, hindi si dami ng pera, hindi si lakas mo? Pero yung mga tao ito, bakit ang saya-saya nila? Kahit ganun kasimple yung buhay ko. Right? Because these people are very much comforted in the way God handles matters for them. You keep on handling your matters and you always pay. Laging, hindi, ako bahala, ako gagawang paraan. So, wala ka pa rin nararating. And para sa akin bilang pastor ng church na ito, gusto ko may marating. Hindi ka para dyan lang. Hindi ka para alipinin ng mga kung-sino-sino. Wala yung mararating mo. Wow! Sabi nga dito, trust God and obey His word absolutely. Pero naman po sa atin talaga that obey God's words. But we do not obey Him absolutely. We choose what to obey. Not absolutely. Ito na lang sa linggo, magkatatalo na tayo. Nagpapaalam kayo pag-linggo. Tahimik lang ako. Oo lang ako sa inyo. Pero ikaw at ako, alam mo, pareho tayo na maliman. Ikaw mismo, alam mo, hindi tama yung gagawin ko. Pero gagawin ko pa. And then you expect God to bless your life. How can God bless your life? I'm not saying this para ipahiya ang sino. I am saying this kasi meron akong malasakit. I really want God to bless you. Sobrang saya ko doon pag nakita kong pinagpala.
Isipin nyo kung pantay-pantay tayo pinagpapala. Isang sasakyan lang ba nakapark? Pagkamat yan mga blessing ngayon, sa totoo lang, bonus lang yan. The real blessing is you and God have a sweet fellowship and God is smiling every time He sees you. Para sa akin yun, ang tunay na blessing. Kasi ano yun, napakaraming possessions kung galitan ko sa'yo. Pero ang Panginoon natutuwa sa'yo, ay nako, di ba matuwaan mo? Maniwala po kayo, di ba pag natuwaan mo? Pag natuwa ang Diyos, ikaw na lang talaga magugulat. Ano nangyari? Bakit nagkaroon? Here we are. I keep seeing you defeated. Wala. Kulang, kapos. Siyempre masakit sa akin. Kasi parang nararamdaman ko na, hindi mo natuturuan ng tama ito mga to. Bakit ganyan? Look, it has a domino effect. Because ikaw din mismo, panghihinaan ka ng loob eh. Bakit ganito kayo? Ano nangyayari sa buhay ko? Bakit hindi ko naaabot yung mga gusto ko maabot? Bakit? Kahit anong pilit ko, hindi ako makarating doon sa gusto kong paroonan. Dahil nga po, sa mga common mistakes na tinatawag. Yan po yung pag-aaralan natin na this warning applies to those who may consider themselves to be Christians but have never truly trusted in Christ. So consider yourself a Christian, right? Pero kung totoo ka nagtitiwala sa Panginoon. Natutuwa ako dun sa conviction na, di bale, basta yung linggo ko, walang paso. There are many people works in 7 days. Pero pareho pa rin kayong kapos, di ba? Mas kapos pa kayo 7 days na nagtrabaho kaysa sa yung 6 na araw. And why is that? Because it is not us who will bless us. It is not us who will provide for us. Hindi ikaw ang magpapayaman ng sarili mo, Diyos mo. Kaya hindi mo payamanin yung sarili mo, magkaroon ka sa pamamagitan ng sarili mo, makabili ka sa pamamagitan ng sarili mo, pero hanggang saan yan? Hindi mo kahit anong gawin mo, may hanggang. The blessing of the Lord can make it rich. And He added sorrow with it. Ba't ikaw puro sorrow? Kasi ito yung blessing ni Lord. Kasi kung blessing ni Lord yun, walang sorrow. Puro sorrow ka. Tignan mo yung mukha mo. Sweldo mo. Ang ganda sa envelope. Parang buo yung Egypt. Pagkuha mo, mga deduction. Tapos yung mga makabayaran mo ka. Hindi mo pa nahahawakan, ipapabayan mo na. Sino ba naman pastor hindi mako-concern? Kaya ganyan. And the reason is that Christians living in errors, and these mistakes if ignored will lead to life of mistakes unchecked. Handa na po ba kayo pagpakorek sa salita ng Panginoon? Okay? So pag-aralan po natin itong mensahe ito, ha? Okay. Number 1, the first mistakes we commit is the blindness of the heart. Ano yung itsura ng tao dyan? May nakatapal sa mukha niya. Ano yung nakatapal? Di lang peso yan. Dolar. Dolar yung nakatapal. Kahit sino, pwedeng tapalan yan. Pero pag may tapal ang mata mo, kahit tapalan pa yan ng isang katutak sa pera, may magagawa ka. Di ba wala ka nang makikita? Yan po ang kapangyarihan na ginagawa ni Satanas. Binubulag niya po tayo. And Satan is blinding our hearts to the clear evidence that God is telling us. Yan naman yung verse natin sa Ephesians chapter 4 verse 18. Ang sabi ko dyan, having the understanding darkened, na yung kanilang pag-unawa ay pinadilim. Naunawaan mo naman yung salita ng Diyos, diba? Alam mo naman na dapat sundin natin ang Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Kanyang mga salita, mag-antay tayo sa Kanyang pangako, ipanalangin natin ang ating kailangan. You know the basic things, you know the drill. Ang problema,
Binubulag ni Satanas ang ating mga puso sa dapat nating makita. Alam niyo, puso, sabi nga, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? At pag bulag ang puso, sabi nila, love is blind. At there are many things that blind our hearts, but there is only one responsible for blinding the heart. That's our enemy, Satan. Pag bulag na ang puso mo, marami ka nang ini-entertain na hindi mo kailangan. Marami ka nang inuuna na hindi mo naman dapat priority. Remember, when you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But when our hearts are blind, bulag yung puso, uunahin mo yung mga hindi mo kailangan. You thought you need them, but God will tell you, you don't need them. You don't need the thing or the person lalo na pag nilalayo ka niya sa Diyos. Amen. Amen. Hindi mo kailangan ng tao at ang bagay. Kukunin niyan ang seriousness at faithfulness natin sa Panginoon. Amen. Kaya mo, tira-tira na nga ng oras ang binibigay mo sa Panginoon. Upos na upos ka pa pagharap ko dito sa Kanya. Alam mo yung pagod ka. Naranasan niyo na yung pagod ka, pag-uwi ka, kakain ka kasi gutom ka. Tapos ang ulam mo, sardinas. Masarap na, mas. Siguro masarap yun. At ako, nag-discourage yun. Pero kung yun ang ulam mo buong taon, Pastor, iba-ibahin ko naman ang luto eh. Ginisang sardinas ng Monday, inadobong sardinas ng Tuesday, nilagang sardinas ng Wednesday. Ha? Lahat ng klase, pero sardinas at sardinas. Hindi ka pa mananawa, no? May nagtanong ngayon, Pastor, ba't sa kanin hindi kayo nagsasawa? O nga naman, naman. Kaya lang kasi si kanin, pinapartner sa iba-iba. Sige nga, try natin itong week na to, challenge to. Lahat tayo wag kakain ng kanin, puro ulam. O, kaya kayo. Ayun nga lang, araw-araw kayo walang ulam. Basta may kanin eh. Talo-talo na eh. Basta may toyo dyan, mantika dyan, pwede. Pero yung araw-araw, puro ulam, walang kanin. Hindi ko kaya eh. So, ano sinasabi ko? Ang sinasabi ko, tinanong, being alienated from the light of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Siguro, hindi mo namamalayan, bulag na ang puso mo. At ang nakalulungkot ito, bulag na yung puso mo. Pag bulag ang puso mo, kung saan niya napunta. Kakapa-kapa. Pagkakapa-kapa ang puso, ano po simple mangyari, Pastor? Hindi ba dapa? Kaya tinan nyo, yung mga bata dito. Mga bata-bata. Nakakalungkot naman. Kung nadadapa ka sa parehong lugar, papasok ka sa school araw-araw, mayroong lubak doon, natanisip ka one time. Pero for going to school, mula elementary, high school at ng college, nadadapa ka doon. Ano nang tawag sa'yo? Madapa ka lang na 3 beses dun. Sobrang kabubuhan eh. Madapa ka dun all the days of your life. But I'm telling you na pag yung problema natin sa kasalanan ay parehong yun at yun buong buhay natin, baka bulag ka. Pastor, pag nabulag ba ang puso, ano dapat gawin? Pag bulag ang puso, ganito kasi ang nangyayari. Oh. Una, failure to see clearly. Failure to see clearly. Sa verse 10 ng ating teksto, sa 2 Peter chapter 3 pa rin tayo. Sa verse 10, ang sabi doon, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in that which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also, and the works that are therein shall be burnt up. Pag bumalik ang Panginoon at nagusga siya dito sa lupa, lahat naman ang pinaghirapan ng kahit sino man sa atin, mawawala. Kumbaga yung life's work. Bill Gates, Elon Musk,
Kilala niyo yung mga yan? Mga hindi nakakaranas ng kakapusan sa DNA. Hindi ko nga alam kung nagwawalit kayo mga yan. Pero pagdating ng Panginoon, sila at ako ay pareho pa rin. Mawawala na ng meaning yung pagiging mayaman niya. Mahirap. Kasi hindi na magmamatter yun. Nung ECQ lockdown na, di ba? Lahat naman mayaman, mahirap, hindi nakalabas. Ngayon, balik na ulit sa normal. Yung mayaman, pag nakasagasa, press mode. Yung mahirap, pag nakasagasa, pulo. Ngayon, gano'n na naman ang labanan. Pero pagbalik ng Panginoon, hindi na gano'n ang labanan. Wala na silang magagawa. Kahit pa pera nila. Gusto ko pong makita nyo sa puntos na ito. Kapag bulag ang puso mo, hindi mo makikita ng malinaw ang mga bagay mo sa buhay. Akala mo, life is okay without God. Life is okay na kahit hindi ako maglingkod sa Panginoon, kahit hindi ako magsimba, life is okay. Nandiyan naman ang pera namin. Nandiyan naman ang mga kailangan ko. At dito ang trabaho ko. Huwag ka magyabang. Dahil sa oras na naging mayabang ka, at nakikita mo na kaya-kaya mo lahat ng bagay sa isang iglap. Darating pa rin ang panahon, nahihingi ka ng tulong sa Panginoon. Alam mo, sa dinami-dami ng tao sa mundo, yung nalaman mong mayroong kaligtasan, isang malaking biyaya na yun, hindi mo na dapat talikuran pa kailan. Pero ba't maraming Kristyano ang tumatalikod? Kasi nga, they are blinded. Pag nabulag ang puso mo, wala ka nang makikitang maganda. Saka naranasan nyo yung pag-ising nyo sa umaga, yung medyo labo-labo yung mata nyo. Yung pansamantalang ng labo yung mata nyo, or kinusot nyo. Kanina umaga, galing yung kabilang mata ko. Medyo nanlabo-labo yung mata ko. Pero, nung binalikan ko, sabi ko, pero isang oras na ay paluminaw itong kaliwang mata ko. Tapos nung pinikit ko yung isang mata, labo talaga. Hindi ako makakabasa, hindi ako makakapag-drive na maayos. Tapos naisip ko, ganun, yun pala ang importansya ng vision natin. Pagka yung vision mo ay nanlabo, hindi mo na makikita kahit malapit. Yung malayo ka, hindi mo na makita, yung malapit lalo. Ano pinapakita nito? Pag malabo ang vision ng puso mo, maraming darating sa'yo na hindi mo makikita ng malinaw. At pag hindi mo nakita yun ng malinaw, hindi ka magiging aware kung banta ba yan o problema. Mga kapatid, look at the blindness of the heart fails to spur us to see clearly. At pag blind ang puso mo, ano yung pangalawa? Our focus is only on the dark. Pag madilim, di ba? Wala ka makita. At pag wala ka nang makita, ang nagiging problema, hindi mo na alam kung saan ka napupunta. Nangyari, madadapa ka na pala. Nangyari, gagawin mo. Dilim mo. Kaya paharang ko sa ganun din. Nangyari, kaya nasa dilim. Ano una mo gagawin pag nasa dilim? Kakapaka, di ba? Hanapin mo yung cellphone para mag-flashlight ka. Malamang ganun gawin mo. Eh kung dalawa kayo napunta sa isang madilim, iton-ton. Nako. Tapos pareho nyo kakaganyan dahil hindi nyo nakikita ang isa't isa, pwede may mangyari, di ba? Magkakutulong kayo. Masama, nagkahalitan kayo. Pwede rin madapa ka. Madapa siya. Hindi. Tignan nyo pag nasa dilim, puro negatibo mangyayari. Tayo mga mahilig sa dilim dyan. Pag dilim, puro negatibo mangyayari. At pag yung puso mo, blinded. Puro dilim na lang yung focus mo. Ganito nangyayari. Hindi mo nakikita yung liwanag. Di ba may kanta nga? Liwanag sa dilim. Huwag natin kantahin. Napapakanta na kayo sa isip nyo lang po. Sabi, harapin mo daw ng magiting. Anong harapin mo ng magiting? Yung bagong awitin. Wala ka logic-logic, diba? Maharapin mo na magiting ang bagong awitin. Ganito. Pagka madilim, at yung puso mo puno ng kadiliman, hindi na yan nakakakita ng katwiran. Lalo na, pag yung love ka na, patay tayo.
Umatakas ka na sa inyo. Ginagabi ka na umuwi. Ha? Pati lipstick ng ate mo, pinapakailangan mo na. Nilalaki ka. Yun, umatid mo yun. Lalaki pa rin. Pagka puro kadiliman, ganito rin na nangyayari. Hindi ka na basta nagtitiwala. Nangyari, nasa kadiliman nga si Ashton. Psst! Sino yun? Psst, psst. Tatakot na siya. Hindi niya kasi alam kung sino yung pupus. Tapos, sumipon ba? Sumipon pa. Nilalo ka na kinabahan. Ano makikita nyo? Di ba nga pagka madilim na literal, gano'n, parang ina-up mo yung security level mo. Kasi hindi mo alam dati. Sa puso mo dapat gano'n yan. Pag ang puso mo nagdidilim na, iangat mo rin yung guard level mo. Bilang Christian. Teka, sa kadiliman ako. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ako dapat narito. Hindi ako dapat magpapasok ng kung sino-sino tao sa buhay ko. Hindi ako dapat mag-entertain ng kung ano-anong opportunity, baka disgrasya yan. Hindi ako dapat basta sunggab na sunggab sa mga kung ano-anong offer sa akin. Baka ilayo ako nito sa Diyos. Nakikita niyo po ba? Pag madilim ang puso natin, hindi na po natin nakikita yung realidad. Hindi na po natin nakikita kasi bulag nga. Diba? Nasabi, ye are the children of light. So walk as the children of light. So ibig sabihin, pag nasa kadiliman ng puso mo, hindi nasa Diyos ang puso mo. Dahil pag nasa Diyos ang puso mo, wala sa kadiliman, nasa kaliwanagan. Okay? Pumunta na tayo sa pangalawa. Pangalawang mistake na ginagawa natin bilang Kristiyano is we believe the lies. Tinan mo yan, picture na yan. Yung kasi nunungalingan, binauna yung katotohanan. Diba? Minsan, hindi na kailangan nga ng kasinungalingan. Yung katotohanan, binabaw na lang sa limot. Tahimik na lang, wala na lang, para mamatay na lang yung issue. Tinan niyo sa Psalms 40 verse 4. Sabi ng verse dyan, blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. Malinaw yan, di ba? Pinagpala yung tao na ginagawa ang tiwala niya sa Panginoon, at ayan, sabi, respected the proud. Hindi binibigyang bigat ang mga matataas, at hindi rin kumikilig sa kasinungalingan. Tignan niyo yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa ibig sabihin, if the man trusted the Lord, he will be blessed. So if not, syempre, walang pagpapala, walang blessing. At a lot of us believes the lies of this world. Hindi yung pagkaaral, hindi yung mabuting tinapos ang mag-aam sa hirap. Buti pa nga si Bilyar, pinaniwalaan siya magtatapos ng kahirapan. Hindi naman kung sinong tao, at lalong hindi ikaw or sa'yo nakasalalay ang pagyaman. Kung yun yung gusto mo mangyari, ha? Hindi, pastor, tingin ko, yaman ako nito. I am speaking of experience. Akala ko rin dati ganun. Akala ng papa ko rin ganun. Negosyo kami. Nung nagnegosyo kami, construction business kami, and we thought, ayun na mag-aaw sa atin sa kahirapan o bumagsak yung company natin. We believe in that lie, pero alam nyo, bagamat may pera doon, pero grabe naman yung hirap namin. Imagine niyo po, nandun ako sa EDSA, nagbubuhat ako ng 6 na porsela ng baluste. Tinatawid ko sa EDSA, naglalakad ako sa... May buhat kang mabigat, titignan mo yung kano kataas na overpass, sa ibabaw ng MRT. Sabi ko, hindi naman yata ako yung mapapos ako. Gusto na naranasan ko yun. Tapos, nandun ako sa taas, kaya na hinakakin na ako. Tapos, tinitignan ko, bababa naman din ako. And I'm walking
Mula dito hanggang doon po sa gate ng Sunshine, na may dala-dala na pagpalagay natin si bigat ng isang sakong bigas. Pero hindi ganun kasimpleng buhatin kasi papasagin siya eh. At balgi pa. So ganyan buhat ko. At sabi ko, Panginoon, ito ba ang buhay para sa akin? Hala namin, nandun yung pagkasenso sa pagninegosyo. Yung sasakyan namin, isang corner type chip lang na halagang 15 mil. Mainit, walang pinto. Naglibuhay kami noon for siguro, I can say, 5 years. Tapos naman nag-negosyo. So, si Pastor Steve. Pero to eh. Yeah. Sabi ko, hindi, ito, aayos na buhay namin dito, may negosyo na kami. Pero, dumarating pa sa time na sumasala kami sa pagkain, wala kami pagtanggalian. Tapos nagbubuhat pa ako ng gano'n. Napupuno pa ako ng, nagiging kisoy ako. Kada nagpa-project kami kasi yung granite na kinakabit namin, sobrang maaling pamugnon. Kaya pang itim kong ito, nagiging kisoy ako. Mata ko lang ang maitim. Ang bibig. Pero kahit simple yung cellphone, hirap na hirap pa ako doon. And here we are, fast forward to 2022. Yan, gusto sa akin sa labas, tinan nyo. Kung makakabili ba ng mga rin. Motor ko sa bahay, dalawa. Hindi naman galing sa church. Galing sa Panginoon. Hindi ko ito sinasabi para magyabang. Hindi po ako mabuting tao. Hindi rin ako matinong Christian. Dahil tulad ko, dinadaan ako rin yung dinadaan. Pero, ang nilalagay ko lang sa isip ko, kahit paano, hindi ako titigil sa paglilingkod ko sa Panginoon. Because this is the only right thing na ginagawa ko sa buhay ko. Ikaw yung only right thing na ginagawa mo sa buhay mo, paandap-andap ka pa, tapos gusto mo blessing. Eh, paano tayo niya? Before you expect blessing, you should first please God. Amen. Kaya lang, naniniwala ka sa kasinungalingan na ikaw ang magtatawid sa kahirapan. Hindi po ganun. Tignan mo yan, no? The lie of we can be involved. Ano yung ibig sabihin dyan? Naniniwala tayo sa kasinungalingan na pwede tayong mabuhay at umiiral sa parehong mundo. God, Satan. Good, evil. Spirituality, carnality. Christianity, world. Pero sabi ng Panginoon, di ba? You cannot serve God and Max. Ano pinapakita ng realidad ito? Hindi ka pwedeng mabuhay at mamangka sa dalawa. Ipili ka lang ng isa. Pag hindi sa Diyos, natural dito ka na. Hindi pwedeng pagsabayin sila. Eh, parang ang hirap naman, pastor, ano, magpapakabanal ba na? Paano ba ibig sabihin na magpapakabanal? Separation. Kung ano ang mindset ng mundo, hindi yun ang mindset mo. Pag po kayong maniwala sa edukasyon, hindi yan ang susi. Yan ay paraan lang para meron kang alam, pero hindi po yan ang susi sa buhay na. Ano yung sinasabi ko, pastor? Huwag na kami mag-aral? Hindi yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, huwag yan ang tignan mong pag-asa mo sa buhay. Dahil maraming nag-aral at nagtapos yan, wala namang narating. Pero may rami akong kilala, wala namang tinapos, pero ang layo ng tinapos. Bakit? Nasa Diyos. Sabi, pastor, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero sabi ng Bible, not of works, as any man should. Diyos pa rin na nagpapala kahit wala kang gawin. Problema lang, may ginagawa ka, hindi naman para sa Diyos. Ang prayer meetings, I do believe that yung mga kasama ko nandito, we keep on praying for you.
Eh, ikaw na hindi ka namin nakikita nito, we are praying for you. Not, no offense, no bitterness, but we are praying for you. Kasi hindi ka na nga makapunta rito, hindi ka pa namin pag-pray. Kawawa ka naman. Pray ka na lang namin. Para kahit paano, katulong kami sa'yo. But let me tell you, we cannot live in both worlds. Sabi, you can have the best of both worlds. No. Hindi naman si Manny Pacquiao. He is trying to live in both worlds. Spirituality and politics. And God clearly taught him. Hindi ka para niya. Hindi siya mananalong presidente talaga. Pero tinamang. Nung nanalong presidente, si BBM. Cristiano ba siya? Tatama tayo, alam natin, unbeliever siya. Diba? Bakit? Hindi naman kasi hahayaan ng Diyos sa mabahira ng politika ang kanyang lingkod. Ngayon, meron pang isang paniniwala. The lie of we can be in between. Ay, hindi ako sa Diyos. Pero hindi naman ako sa demonyo. Ito yung mga tao hindi nagsisimba, pero may Diyos na kinikilala. Hindi nagsisimba, pero gusto pagpalain. Literal na sabal mo. Gusto swelduhan, ayaw magtrabaho. Kung kayo may negosyo, papayag kayo. Sir, sahod ko. Bakit? Di ka naman pumasok ka. Yung trabaho nyo, kaya sahuran nyo. Ano gagawin mo sa ganun trabaho nyo? May lumapit sa inyo, mga dalaga, may lumapit sa inyo. Sagutin mo ako ngayon. Ay ka, sino ba? Bakit sasagutin? Ay, gusto ko na eh. Kaya sagutin na ako. Sasagot pa kayo? Oo. Depende, pastor, kung sino yun. Kung sino yun, depende. Kaya lang hindi po talaga pwede na tayo mabubuhay tayo sa gitna. Wala pong gitna. Ang gitna ay pag-aaray din sa Satanas. Diyos, Diablo. Mabuti, masama, Kristyanismo, mundo mismo. Pili ka lang ng isa. Ay, ito ako neutral. Wala pong neutral. Ang neutral po ay sa Diablo. Dito ka na sa Diyos. Bakit? Kasi lahat ng paniniwala ay paniniwala ng kasinungalingan. Kung si Satanas po ang sinungaling, ay malamang lahat ng kasinungalingan sasabihin niya sa'yo para maniwala ka sa akin. Kung ikaw, kausap kita, niwala ka yung buhay mo, walang patutunguhan. At hindi Diyos ang nag-lead sa'yo. Sabi nga, ito kanta ko doon sa mag-asawa. Hindi ba kayo napapagod? O di kayo nagsasawa? Sa inyong mga tampo, walang hanggang pandesal. Di ang good example. Mas bata ako sa inyo. Inaaway din naman ako. Dapat matuto na tayo na pag may problema sa nagmamahala, huwag idamay ang gawain. Amen? Pag ina, wala. Amen. Pag may LQ, walang damayan ang gawain. Amen? Mga single lang ang sumasagot. Parang ayaw pumayag na baka may partner. Sige, magiging totoo na lang ako. Minsan ayaw ko rin mag-sip pag mainit ang ulo. Kaya nang iniisip ko, wala namang kasalanan si Lord sa ako, pag ko siya nadamay. Hello? Amen. You don't believe the lies. Yung puso mo, huwag mong papakinggan minsan yan. Pakulit yan. Ha? Dahil kasalanan naman yan. Huwag mong papakinggan yung puso mo. Lalo na paglinggo, walang yaya. Lalayo ka sa Diyos yung puso na yan. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, deceitful daw yan. Papakinggan palagi yung puso. Minsan nga yung pitaka mo, hindi mo pinapakinggan. Sabi ng pitaka mo, tama na. Pero ikaw, sige ka pa. Nakita mo, ang sarap ng milk tea. Sabi ng pitaka mo, ba? Kaso nakita mo yung milk tea, binagsak presyo.
Bus na lang. 35 dalawa na. Uy, sayang naman. Uy, Shopee. Isa rin panira ng buhay niya. Dami na ng sale. Dati, 1,1,2,3. Ngayon, may payday sale, end of the month sale. Lahat na ng klase ng sale. Wala kang kamalay-malay na yung presyo noon. Kaya wala naman halos binawas talaga. Yun talaga presyo noon. Kunyari lang na may off-off. Eh, sabi ko mga nito, kuya, ako Shopee makawalan ako ng laman. Okay lang yan. May matitira pa dyan. Keep on believing lies, and that's what happens. At puro kasinungalingan ang ating pinaniwalaan ang buhay natin ay magiging kasinungalingan. Alam mo, damit ko, ganda, formahan ko, di ba? Ayos mo, mukha ako mayaman, di ba? Pero alam mo sa sarili mo na wala ka ng pera. Di ba? Kasinungalingan. Ganda ng sasakyan. Model. Tapos ang pinagas, 200. 2 litro. Sinungalingan. You don't believe in the lies. That is another mistake. And thirdly, this is the greatest mistake that we believe. Blessing ourselves. Blessing themselves. Yung naniniwala tayo na ikaw ingat. As I mentioning earlier, na naniniwala kayo ito magpapala ng buhay. Tatable mong gawain kasi may trabaho ka. Hindi ka attend kasi may school ka. Kahit kaya mo namang pagsabayin talaga. Pagka-aaral at paglilingkod. Sabi ka, basta ng preaching mo, huwag pagsabayin. Hindi mo talaga kayang pagsabayin. Pero kaya mong gumamit ang tinatawag nating time management. May oras ka sa lahat ng parte ng pie ng buhay mo. Tapos yun sa Diyos lang ang wala. Malaki ang issue mo talaga. That's the reason kaya ka walang blessing. Kasi, oras na ng Panginoon, kinukuha mo pa. Ha? Kaya ako, bumaho yung labada nyo. Pag di ko, babanatan nyo ng laban. Pastor, may pasa. Kasi kami, pastor. Kaya laban ng laban paglinggo. Paglinggo sa Diyos yan. Hello? Lord, nakay mo na yung linggo, lalaba ako. Diyan ka lang. Kung gano'n. Paglinggo rin, masarap mag-shopping. Kaya kung tapusin mo muna lahat ngayon, gawain bago ka mag-shopping. Pwede ka naman mag-enjoy sa buhay, nagtapos na yung gawain mo. Hindi kasi bibili. Magandang bumili ng tanghali. Tira yun. Alam nyo, dapat itatak nyo na po sa mga buhay mo na ang linggo, hindi mo dapat pakilaman. Gano'n ka katigas sa trabaho na ang linggo, huwag gamitin sa trabaho. Gano'n ka rin dapat katigas. Ay, linggo ngayon, walang maglalaba ha. Sisulain ko yung washing machine pag may naglaba sa inyo natin. Saka isa pa, naisanahin niyo naman yung sarili niyo gumising na maaga paglinggo. Sarap. Ako nga, gising ako na 5, pero higang-higa pa yung katawan. Sige, mga 20 minutes. Kahit anong pilit ko na pahinga pa din. Hindi na talaga. Tatama rin ako nito, bago na tayo. Paano kasi, kung oras ng pahinga mo, hindi na nakakaungulit. Hindi mo sarili mo na, ninanakawan naman. Oras ng pahinga mo, sini-cellphone mo pa. Ibig na nakapagpahinga ka na, mag-cellphone ka na nag-cellphone, linggo ngayon na magbabayad. Utang mo. Ibig na tulog ka na ng maaga ng Sabado ng gabi, kahit kanina natin, alas 11, pwede na eh. Talagang tawan-tawan eh. Pero matutulog ka ng Sabado, alauna, alas 2. Tapos, expect mo makakagising ka ng maaga. Dami mong ninanakaw sa sarili mo, ninanakawan mo ng sarili mo ng pahinga. Ninanakawan mo ng sarili mo ng blessing. Paano nagising depression? Darating ka, 9. Darating ka, 10. Huwag mo simula ka. Ang malupit nito, may 11 ka.
Kahit anong bagit ko naman rito, tinitiyak ko naman sa inyo, nasa linggo, ganun pa rin ang oras ng dating. Nakaka-discourage sa pastor. Kahit ano sabi mo, wala pa rin. Yung dating niya, yun pa rin to. Tignan mo sa buhay mo, nakakalungkot ka na eh. Lagi kang tapos. Puro pa sakit. Puro pa sama ng loob. Hindi ko naawa sa sarili mo. Ako naawa ako sa iyo. Hindi ikaw ang mag-bless ng sarili mo. Diyos, trabaho ng Diyos na i-bless ka, trabaho natin sumunod. Huwag mo problemahin yung i-bless mo yung sarili mo. Kasi ang Diyos ang mag-bless sa'yo eh. Sumunod ka lang. Yun lang yung way eh. Obedience, blessing. Pag ayaw mo ng obedience, huwag ka mag-expect ng blessing. Kaya dahil walang blessing si Lord, pipilitin mo ngayon kunin yung blessing. Pagsusariling sikap ka ngayon. Kakasariling sikap mo, nauubos na ba ng energy mo? Para kang sagwan ng sagwan, pero bali yung dulo. Makakasagwan kayo? Siguro konti. Pero hindi tayo ng mararating na buo ang sagwan. Okay? Bukan nyo sumakay ng barko na walang EDC sa puwita. Anda ba yun? Bukan nyo sumakay ng motor na walang makina. Doon sa makakarating yun. Yan nyo Luke 14:33. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. You can only be a disciple and follower of Christ unless you forsake everything you got. Kaso may mga things na ang hirap i-give up. Tama? Hindi ko kaya i-give up to. So, if God tells you to give up what you have, it is because He will replace it with something better. Gusto ng Panginoon na tanggalin mo yung tao na yan. Gusto ko pati asawa yan, count it na yun. Mag-asawa pa din, wala nang give upan. Maghabang buhay na kayo. Kaya pag pinakasalan mo yan, hindi pwedeng, sawa na ako sa'yo. Nakasala ko yan. Kaya kayo, pili-pili talaga kayo, nung hindi pagsasawaan yung mukha. Ikaw ba, bago mo pakasalan yan, handa ka bang gumising araw-araw na yung mukhang yan makikita? Siguro sa unang taon, sweet pa yan. Ay, nako, na-inspired talaga ako bumama pag ikaw kasama, pero pag may anak na yan, uy, buisit, bakon! Tayo lang tayo dyan. Nawawala yung tamis. Hindi ko alam ba't gano'n. Kaya nga dapat, yung mga wala pang asawa, tali-talituhan yung pagpili. Huwag kayo magpapadala sa personal na emosyon. Dapat, yung mukhang yan. Handa ka bang bumangon, yung mukhang yan nakikita mo. Hindi daw. Alam mo blessings from God matters. Yung Deuteronomy 11:26-28. Napakaganda. A blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, and a curse if you do not hearken the voice of God. Puro curse ang buhay mo, isa lang ang dahilan. Nasa disobedience ka. Blessing bang matatawag yung 200 kada araw sa hapon? Hindi naman pasto, minimum naman to ng Cavite. Magkano ba kayo minimum ng Cavite? Ha? 429? Or o what? Nung una ako nagtrabaho, ang minimum 250. Pero nung araw, malaki-laki na yun. Pwede na yun, nung araw. Na ang presyo ng bigas ay 20. 23, 25. Pero ngayong 45, yung bigas,
90 ang gasolina. Walang ipoporma, 400 mo. Kayo mismo alam mo yan. Pero pag may blessing ang Diyos, yung 400 watt, ang layo na nga. Kaya lang, dahil blessing nga ng Diyos, hindi siya 400 watt. Nandiyan ba kayo? Blessing from God matters. Blessing from you is incomparable. Kaya mong magpalain ng talaga ang sarili mo pero hindi sing lakas ang pagpapalang kayang gawin mo. Kung ako nga sa inyo, hindi ako magkakasya maging minimum wager lang ako. Hindi yun ang worth it. Susunod ako ng susunod sa Panginoon para i-lead niya ako sa magandang trabaho. Paano ka i-lead sa magandang trabaho? Ayaw mo magtrabaho sa kanyang ubasan. Panginoon, siyempre, hanap ako ng blessing mo Unahin naman dapat pala kita para ikaw maghatid sa akin sa blessing. Hindi mo kayang ihatid yung sarili mo sa blessing. Kasi may mga pagkakataon, akala ko blessing first pa. Take it from me, ako po mismo sinasabi ko sa inyo. Akala ko blessing first pa. Akala ko blessing. Balik pa lang yan. First, hindi ko kita. Lugi pa. Blessings from God matters and blessings from us works. Kunyari, hindi ka talaga nakinig kayo, pero successful ka pa rin. Nagkaroon ka pa rin ng malaking negosyo. Hindi ka nakinig sa Panginoon. Tinan mo ba, so? Hindi ako nakinig sa Panginoon, pero tinan mo negosyo. Number 1 dito sa akin. Pero tinan natin sa 1 Corinthians 3:15. Kung asa ng pinagmamalaki pag wala sa Panginoon. Pag hindi sumunod sa Panginoon, pinagpala pa rin. Oo nga, Pastor, bakit yung mga tumalikod na sa gawain, yung pa yumayaman? Ba't gano'n? Di ba, Ali? Kaya mo silang yumaman kahit malayo sila sa Panginoon. Hindi mo problema buhay nila, problema mo buhay mo. 1 Corinthians 3:15 tells us, if anyone's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. And yun na. Ito is about judgment seat of Christ. Hatulan tayo ng Panginoon sa mga ginagawa natin. I-reward niya ang maganda, i-rebuke niya ang mali. Ngayon, sa lahat ng pagpapayaman mo, malayo ka sa Diyos, tingin mo may i-reward. Mali nga ang buhay mo At ikaw, hindi mo alam yun, or pwede ito, mas palala. Alam mo, mali yung buhay mo, pero ginagawa mo ka. Maniwala kayo, hindi talaga edukasyon. Kasi kung edukasyon talaga, wala sanang graduate dito na nasa pure gold. Wala sanang graduate dito na nagtitinda lang ng lights. Wala sanang nag-graduate dito na empleyado lang sa isang construction company. Hindi hanggang doon lang ang blessing ng Diyos. Bakit, Pastor? Marangal naman ang mga trabaho niya. Yes. And I'm not saying na masama ang trabaho nila. Pero ang blessing ng Diyos hindi lang sufficient. Surprising. Ang blessing ng Diyos, bubulating ka hindi hanggang dyan lang. Diba? Sabi, according to His riches. Pag para sa'yo, blessing na ang minimum wage, pinamaliit mo ang riches ng Diyos. Kasi pag riches ng Diyos ang pinasiyan, wala yung hanggan. Kaya isipin nyo yan, no? Parang yan kayang babae yan, no? Binubuhan pataas yung malaking bato. E kahit naman mag-usap tayo pare-pareho, yung babae na yan, hindi naman niya kaya yung bato. Hindi ko alam ba't nabuhat yan. Bakit? By our own, hindi natin kaya ang buhay natin. But if the Lord uses His mighty finger to lift that rock up, mamaya may hagis na yung bato ng papalayo. Ano sinasabi ko? Yung bigat na dinadala mo ay isang maliit na bagay lang sa Diyos. And He can bring you places. Pero paano ka dadalhin sa malayong lugar? Sa pag-aaral mo pa lang, yung pag-aaral mo pa lang, ginagamit ko ng reason para wag pumunta sa mga gawain ng Panginoon.
Paano ka pagpapalain kung yung mga bayarin mo pala, ginagamit mo na para hindi ka magtapat sa Panginoon? So, Panginoon, marami akong babayaran. Naunawaan niyo naman, understanding kay Diyos, di ba? Understanding siya Diyos, so, pero it's a matter of trusting the Lord with a little. Or with almost nothing. Yun natin dyan. This life has been good to you. Ganda ng picture, no? Si Pacquiao, ang kinakatawan niya, yung mga problema. Yung referee, ang kinakatawan mo, ang Panginoon, kasi siya naglilimit sa mga satanasin. At yung nakahiga, kasi Ricky Hatton, ikaw yan. Ganyan ang ginawa ng buhay mo sa'yo, di ba? Binagsa ka na. Binugbog ka na. Paano? Sumusunto ka sa hangin. Hindi nga dapat ganyan. Dapat ang mga problema mo bumabagsak sa'yo eh. Pero ikaw pinababagsak ng problema sapagkat walang Diyos na tumutulong sa'yo dahil hindi mo naman hilingin. Okay? If not, then you deserve it. Alam niyo, sabi ng Luke 12:16-21, yung story ng rich man niya. Ano ba gagawin ko sa mga inani ko? Alam ko na, magpapatayo ako ng mas malaking dawagan. At doon ko ilalagay ang aking mga tanim upang ako ay magsaya. Sapagkat napakarami kong mga pag-aari, akin silang ilalagay at magpapakasaya. Pero sabi ng Panginoon sa parable na yan, daw Paul, pakal ka. Ngayong gabi mamamatay. Ngayong masabihan tayo ng ganda ng Panginoon. Nakakapilit mo to improve yourself and to bless yourself. Sa bandang dulo, wala ka palang naabot. Wala ka palang narating. Wala palang nangyaring maganda. Wala palang binunga yung paghihirap mo na buong buhay. Kaya sabi dyan sa Luke 12:21, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Alam mo, okay ka ha? Sa kakahirap mo, para sa sarili mo, ikaw na mayaman sa sarili mo, ay nahirap at duka sa harap ng Diyos. Mga kapatid, kahit anong marating mong layo, kung hindi Diyos ang pinanggalingan yan, wala yan. Kahit anong pagsusumikap nyo, pag hindi Diyos ang nagdala sa iyo dyan, baliwala. Kahit gaano karami maipon mo, pag hindi Diyos ang pinanggalingan niya, walang kwenta. Pero kahit naman wala kang gawin, pag Diyos ang nagdala sa iyo, no, wala naman silang magagawa para ibansa. Kahit mahirap ka, nagpakatapat ka, sumunod ka lang sa salita ng Panginoon, hindi mo kailangan ng utang. Baka ikaw pa, magpautang. Baka ikaw pa, biglang, kamusta? Pagka sumunod ka sa salita ng Panginoon at niyakap mo ang pagtitiwala sa Kanya na hindi ka nag-iisip na ikaw ang magagalingan ng blessing mo, maniwala mo kayo. Hindi mo na po problemahin yung mga bayarin mo. Kasi Diyos ang magbabayad niya para sa iyo. Mga kapatid, trust in the Lord with all thy heart. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. I hope and I pray sa umagang ito. Tapusin mo na yung paghihirap mo. Magtiwala ka na po sa Diyos na meron. Naibito kayo. May buhay, manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos, nasa langit. Pong ibang magandang salita ang tutugbas sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Words cannot even explain the goodness you are doing. You have done for us, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, nanalangin po ako. Panginoon,
Marami po dito sa amin, o baka nga lahat kami rito, Panginoon, ay nagtutuloy-tuloy lang sa buhay at walang nararating na kahit ano. Dahil marami kami mga pagkakamaling hindi po namin pinapansin. At pinagwawalang bahala namin yung katotohanan na ikaw, O Diyos, ang siyang nagpapala sa lahat. Kaya sa umaga pong ito, nananalangin po ako. Tulungan niyo kami ma-discern kung ano ang tama, na mamulat ang aming mata sa pagkabulag, nagisingin ang aming mga sarili sa mga kasinungaling ang aming pinapaniwalaan at kayo lamang ang pagtiwalaan ng Diyos. At makita rin namin, Panginoon, na hindi kami, kundi ikaw ang pinagmumulan ng tunay na pagpapala. Hindi sa amin, kundi sa iyo dapat nanggagaling ang biyaya. Hindi kami, kundi kayo ang tunay na nagbibigay ng blessing ng buhay. Kaya sumago po ito, I pray na mas maniwala kami at manampalataya na ikaw ang magbe-bless at hindi kami, O Diyos. Salamat po sa mensahe ito, Panginoon. Tulungan niyo po ang sambahang ito na mamulat ang aming mga mata na ikaw, Panginoon, ang dapat inuuna at hindi ang sarili, hindi ang mga pangangailangan, hindi ang mga bayarin, hindi ang mga kung ano-anong bagay sa buhay nito or cares of this life. Because it's always you, O Lord, that can do something sa mga bagay tungkol sa amin. Salamat po sa magang ito, and I pray para po sa gawain mamaya for this church, for our recovery, sa aming pagtatrabaho muli sa inyong basat, paggawa, paghayo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag manatili dito, kundi lumabas at ihayag ang katotohanan ng kaligtasan. Tulungan niyo rin po bawat isang narito ngayon. I pray for them. I know there are some of them na nag-struggle financially. Panginoon, ibalik niyo po sila sa pag-gising, sa tamang daan, upang hindi na po magtuloy-tuloy sa buhay na malayo at bigaw. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, sa mga gawain mamamaya. And I also pray for our country, for our church, for our Missing Days family. At maging, Panginoon, sa mga narito ngayon na makipag-usap sa iyo regarding sa aming mga napag-aralan. Dalangin po namin itong lahat in Jesus' name. Amen.